Agarang lilipad si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine sa Washington para makipagkita kay Donald Trump. Matapos ipresenta sa publiko ang 20 puntong planong pangkapayapaan, ilang araw na ang nakalipas. Alam na rin ngayon ang petsa at lugar ng pagkikita ng dalawang pangulo. At sa pulong na iyon, sina Trump at Zelensky ay inaasahang ganap na tatapusin ang planong pangkapayapaan, aaprubahan ito, pati na rin pipirmahan ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine at ang ekonomikong pakete para sa muling pagbangon ng ating bansa. Pero hindi lang iyon. Bukod pa rito, balak ding pag-usapan ang kapalaran ng Donbas, pati na rin ang halalan at referendum sa Ukraine. Napansin ng ipinahayag ni Zelensky na nais niyang makipagkita kay Donald Trump sa malapit na hinaharap. Ang mga Ruso, nakahapon lang ay tinanggihan ang lubos na binagong 20 puntong planong pangkapayapaan ay biglang tumatawag ngayon sa White House para talakayin pa rin ang mga inilathalang 20 puntong iyon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nalaman na biglang madalas makipag-usap si Witkoff kay Vladimir Zelensky at ang huling pag-uusap nila ay naganap lang kagabi. Kahit na si Steven Witkoff mismo ay aktibong naglalakad ng interes ng Kremlin. Noon pa man, sa mismong Washington, naghahanda rin sila ng partikular na atmosfera para sa pagpupulong nina Zelensky at Trump. At ngayon, nanawagan si Senador Republikanong Lindsey Graham kay Donald Trump na biglang baguhin ang kanyang pananalita kung muli na namang tumanggi si Vladimir Putin sa 20 puntos ng pandaigdigang kasunduan. Muling nanawagan si Graham kay Trump na kilalanin ang Russia bilang taga-suporta ng terorismo at simulan ang pagsamsam sa mga tanker ng Shadow Fleet ng Russian Federation. Sa White House, nais pa rin nilang makipagkalakalan at magnegosyo sa mga Ruso matapos ang digmaan, kaya patuloy nilang isinusulong ang kasunduang pangkapayapaan. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe, like at mag-comment sa episode na ito. Malaki ang tulong nito sa pag-promote ng video sa YouTube. Salamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Dito namin inilalathala agad ang mga balita at anunsyo ng bagong episode sa YouTube channel na ito. Inanunsyo ni Presidente ng Ukraine, Vladimir Zelensky, na malapit na siyang makipagkita kay United States President Donald Trump tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. CP, wala tayong sinasayang na araw. Nagkasundo kami na magkakaroon ng pagpupulong sa pinakamataas na antas kasama si Presidente Trump. Bago magbagong taon, maraming desisyon ang pwedeng gawin sa mga darating na araw. May mga ulat na ang pagpupulong ay inihahanda sa pribadong tirahan ni Trump sa Mar-a-Lago, Florida. Kung ayon sa plano, mangyayari ang pagpupulong sa Disyembre 28 linggo. Nandoon din malapit si Steven Witkoff. Paalala ko lang, may tirahan din siya sa Florida, sa Miami, at tiyak na dadalo si Witkoff sa pagpupulong na ito. May bagong interesting na trend na lumitaw. Bago i-anunsyo ang nalalapit na pagpupulong kay Trump, tumawag muna si Zelensky kina Steven Witkoff at Jared Kushner. At dito, napansin ng ilang mga tagamasid na may malinaw na paglalapit kina Zelensky at Witkoff na maaaring maging pabor sa Ukraine. Dahil kung iisipin na ang pagkiling ni Witkoff ay dahil lamang sa nakikipag-ugnayan siya sa Russia at hindi talaga siya nakikipag-usap sa Ukraine na siyang totoong nangyari. Hanggang kalagitnaan ng Nobyembre, 6 na beses nang pumunta si Witkoff kay Putin sa Moscow. Lagi siyang nakikipag-ugnayan kay Kirill Dmitriev, ngunit hindi pa siya nakarating sa Kyiv at sa Europa lang sa multilateral na pagpupulong nakakausap ang mga Ukrainian. Ibig sabihin ba nito na may pagkakataon na ngayon na si Witkoff ay sa wakas ay nagpasya ng unawain ang posisyon ng mga Ukrainian? Halata na may sariling laro ang Russia at sa totoo lang ayaw naman talaga nila ng kapayapaan. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-uusap na ito kina Witkoff at Kushner, binanggit ni Zelensky na, at quote, "Meron kaming ilang mga bagong ideya. Ito ay tungkol sa mga format at mga pagpupulong. At syempre, tungkol din sa timing. Mahalaga ito kung magagawa naming maisaayos ang napagkasunduan namin. May ilang mga dokumento na handa na ngayon, nakikita ko na halos tapos na ang mga ito. Siyempre, kailangan pang pagtrabahuhan ang mga sensitibong detalye. Pero kami kasama ng Amerika, ng Amerikanong koponan, ay nauunawaan kung paano ito maisa sa katuparan. Napakaganda ng aming pag-uusap. Nagpapasalamat ako sa konstruktibong pagtulong, sipag at magagandang bati para sa mga Ukraino ngayong Pasko. Hiniling ko rin sa mga kasama na iparating ang aming pagbati kay Pangulong Trump at sa buong pamilya ng mga Trump para sa Pasko. Salamat. At saka na lang.
Ibinahagi ni Zelensky na iniulat ni Rustem Umerov, pinununo ng negosasyon ng Ukraine, ang resulta ng huling pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Kamakailan, nakipagkita siya sa mga espesyal na sugo ni Trump na sina Steven Witkoff at Jared Kushner sa Florida. Nangyari ito noong weekend, 3 araw silang nagnegosasyon doon at tinalakay ang peace plan ng Estados Unidos na binago matapos maraming usapan. At ngayon, nakakaintriga kung ano nga ba talaga ang pag-uusapan nina Zelensky at Trump sa Mar-a-Lago ngayong linggo. Ang bagong peace plan ay may 20 puntos at inilahad ni Zelensky ang mga ito noong Disyembre 24. Palagay ko, alam na niya dati na magkakaroon ng pagpupulong kay Trump. Hindi pa rin nareresolba ang mga issue tungkol sa teritoryo at pamamahala ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Ipinahayag kahapon ni Putin na ang Russia at Estados Unidos ay nag-uusap tungkol sa magkatuwang na pamamahala ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant nang hindi kasama ang Ukraine. Ayon sa kanya, nais ng Amerika mag-organisa ng pagmimina ng cryptocurrency sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Kasabay nito, iginiit ng mga kinatawan ng Estados Unidos ang pag-organisa ng supply ng kuryente sa Ukraine. Bukod pa rito, sinabi ng diktador na si Putin na ipagpapatuloy ng Russia ang pag-iit ng ganap na kontrol sa Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. Hindi pa rin kontento ang mga Ruso sa laki ng sandatahang lakas ng Ukraine na umabot sa 800,000 sundalo at gusto pa nilang bawasan ito. Gayunpaman, nang malaman na lilipad si Zelensky patungong Florida para makipagkita kay Donald Trump, agad na tumawag ang mga Ruso sa Washington. Kahapon lang sinabi nilang oo, pero ayaw nila sa 20 puntong planong pangkapayapaan at hindi nila ito tinatanggap. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, agad inutusan ni Putin na tawagan si Witkoff para talakayin ang negosasyon ni Dmitriev sa Miami kasama ang mga Amerikano. Kahapon pa lang, sumisigaw na ang Kremlin na hindi nila tinatanggap ang binagong 20 puntong planong pangkapayapaan. Pero ngayon, sinabi ni Peskov, at ikinukwento ko, matapos iulat ni Kirill Dmitriev kay Pangulo ang mga resulta ng kanyang pagbisita sa Amerika tungkol sa kinalabasan ng kanyang mga pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Ang impormasyong ito ay sinuri at sa utos ni Pangulong Putin, nagkaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga kinatawan ng administrasyon ng Rusya at Estados Unidos. Napagkasunduang ipagpatuloy ang dialogo. Naniniwala kami na ngayon ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa negosasyon ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa proseso ng pag-uusap. Nagkaroon ng pag-uusap sa telepono at napagpasyahang ipagpatuloy ang dialogo. Iyan lang ang tanging masasabi namin. At ito ay isang kawili-wiling punto. Dahil kilala natin ang mga Ruso. Kung nagkaroon man ng kahit kaunting tagumpay, siguradong isisigaw na nila ngayon sa lahat ng dako na panig sa kanila si Trump at kung ano-ano pa. Madalas nilang gawin yan, pero ngayon pinili nilang manahimik. Pero ang mas nakakaintriga pa ay ang pahayag ng pangalawang pinuno ng Ministry of Foreign Affairs Russian Federation na si Ryabkov, na biglang nagsabi ngayon na gusto raw ng Kremlin na makipag-usap kay Emmanuel Macron, ang presidente ng Pransya na dati nang nagpahayag ng kagustuhang makipag-usap kay Putin. At ngayon, sinabi ni Ryabkov na alam ni Macron kung paano makipag-ugnayan kay Putin. Paalala lang, kamakailan sinabi ni Putin na hindi niya gagamitin ang salitang iyon, pero ininsulto pa rin niya ang mga lider ng Europa. Ngayon, sinasabi ng Kremlin na dapat makipag-usap sa mga Europeo, kaya parang deadlock ang negotiation. Nilalabas ng Russia ang mga hinihingi, ayaw ng Ukraine. Ano ang dahilan ni Zelensky sa pagpunta sa United States para makipagkita kay Trump? Pero huwag munang humusga. Sa totoo lang, may 5 dokumentong ginagawa ang Ukraine bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan para wakasan ang digmaan, kaya hindi lang ito simpleng peace plan. Sabi ni Zelensky, handa na ang Ukraine pumirma at nasa Estados Unidos na ang ilang dokumento. CP mula kay Zelensky, gusto naming pag-usapan kay Donald Trump ang ilang detalye tungkol sa mga garantiya sa seguridad. Meron kaming ilang kasunduan tungkol sa mga garantiya sa seguridad. Ito ay mga pangunahing bagay sa pagitan natin, ng Estados Unidos at ng ating mga kasamahang Europeo. Sa tingin ko, nakikita ko ngayon na halos handa na ang kasunduan sa pagitan natin at ng Estados Unidos. At ang tanong ay kung pipirmahan ba o hindi. Ito ay pangalawa na lang. Depende sa format at kung paano magaganap ang ating pagpupulong. Kaya naniniwala ako na ang dokumentong ito ay nasa mesa na. Bukod dito, may 20 puntos tayo at 4 na panig, Ukraina, Amerika, Rusya at Europa. Hindi mapipirmahan ang 20 puntos kung wala ang Rusya at mga Europeo.
Oo, apat na panig ang kasunduan, pero meron din tayong mga kasunduang dalawahan. Sa ilang mga bagay, sa tingin ko, maaari na nating tapusin o lagyan ng tuldok. Kasabay nito, idinagdag ni Zelensky na ang plano para tapusin ang digmaan sa Ukraine na binubuo ng 20 puntos ay 70% ng handa ngayon. Tama, wala pang opisyal na tugon mula sa Russia na natanggap ang Ukraine. At ayon kay Zelensky, hindi ito nakakagulat dahil ang Ukraine ay nakikipag-ugnayan lang sa Estados Unidos na siyang nakikipag-usap sa mga Ruso. Mahalaga para sa delegasyon ng Ukraine na nasa Estados Unidos kapag tatalakayin ni Donald Trump ang planong pangkapayapaan kasama ang mga Ruso. At huwag kayong mag-alinlangan. Sa bisperas ng pagkikita ni na Trump at Zelensky ngayong linggo. Ngayon, siguradong tatawag ng paulit-ulit si Putin sa White House para siya ang unang makausap ni Trump. Ginawa na niya ito ng ilang beses. Kapag narinig ni Putin na magtatagpo sina Zelensky at Trump, agad siyang tatawag ng paulit-ulit kay Trump upang pigilan ang pag-uusap ng mga presidente ng Estados Unidos at Ukraine. Sa huli, muling binigyang diin ng Kyiv sa planong pangkapayapaan ang pag-atras ng mga tropang Ruso mula Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy at Kharkiv. Sa Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson, iminungkahi nila ang paghahati ayon sa linya ng banggaan. Ibig sabihin, hihinto sila kung saan ang linya ng harapan ngayon. Humihiling ang Moskwa ng lubos na pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraina mula Donetsk. Handa ang Ukraina na gawin ito, ngunit kung gagawin din ng Rusya ang kapareho para makalikha ng isang malayang sona ng ekonomiya sa rehiyon, na sinusuportahan na rin ng Estados Unidos ng Amerika. Gayunpaman, ang ganitong opsyon ay kailangang aprubahan ng mga Ukrainyano sa pamamagitan ng isang referendum. At ngayon, ang usapin ng referendum at halalan, partikular ang mga kondisyon kung paano ito isasagawa, kabilang ang tigil putukan, ay tatalakayin din ni Zelensky kay Trump. Kasama sa planong pangkapayapaan ang kasunduan sa hindi pag-atake ng mga bansa at pagmamanman sa linya ng pagkakahiwalay. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos, NATO at Europa ay nangangakong magbibigay sa Ukraine ng mga garantiya sa seguridad na katulad ng Artikulo 5 ng Charter ng North Atlantic Alliance at magbibigay ng tugon militar laban sa Russia sakaling muling magkaroon ng agresyon. Pero alam mo, nagustuhan ko na sa Washington ay inihahanda na nila ang mga hakbang para sagutin si Putin sa kanyang pagtutol sa planong pangkapayapaan. Nanawagan si Senador Lindsey Graham na kung tututol si Putin sa peace plan, dapat baguhin ni Trump ang mga patakaran ng laro. Nanawagan si Graham kay Trump na lagdaan ang kanyang panukalang batas na may 85 na co-author sa Senado. Sa kabuuang 100 senador, 85 na ang sumusuporta. Ipapataw ang taripa sa mga bansang bumibili ng murang langis mula Rusya. Ideklara ang Rusya bilang isang estado na taga-suporta ng terorismo dahil sa pagdukot ng mga batang Ukrainian at simulan ang pagsamsam ng mga barko na may dalang langis ng Rusya. Gaya ng ginawa sa Venezuela, ibig sabihin ay simulan ang pagsamsam ng mga oil tanker ng Shadow Fleet. Iminungkahi rin ng senador na ibigay sa Ukraine ang Tomahawk na missile para atakihin ang mga pabrika ng drone at missile sa Russian Federation. At ayon kay Lindsey Graham, ang ganitong buong pakete ay dapat magpilit sa kalbong diktador na si Putin na sa wakas ay pumayag sa makatuwirang usapang pangkapayapaan. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription sa YouTube channel na ito gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.